Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ito na naman tayo, ang topic natin, Anjo Iliana po ulit, part 2. Ngayon po, habang ako po kasi ay nagtitingin-tingin sa SOCMED, i-type mo lang Anjo Iliana at Itbulaga issue o kaya Anjo Iliana Tito Soto issue. Marami po talagang lalabas na mga video, reels, mga posts. Kasi po mainit talaga to na pinag-uusapan. Kaya ako to binablog hindi para dahil sa ako'y binabayaran ni Tito Sen, kasi sabi ni Anjo Iliana meron daw mga pinalabas na mga vlogger si Tito Sen para daw banatan siya. Ako talaga kaya ako to iba-vlog kasi kaya ko ibinlog yung una, may part 1 tayo ngayon, pati sa part 2 na ito. Kasi nakikita ko na si Anjo Iliana ay dapat talagang banatan. Dapat po talaga tong kumbaga i-topic, dapat pangaralan at dapat na questionin ang kanyang ginagawang pangtatarantado kay Tito Sen. Alam niyo po, kahit na hindi senador, si Tito Sen ngayon, hindi siya Senate President at kunwari, nag-away lang silang bigla doon sa Itbulaga. Hindi ko kakampihan to si Anjo Iliana kasi bugok na bugok ang datingan po di ba? Nakita niyo naman, kahit sa mga pagpapatawan nito, pilit na pilit at hindi naman talaga nakakatawa to magpatawa. Ngayon, heto, meron siyang video dito na aking nakita. Panoorin natin at re-reaction na natin. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa inyo. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Kaya yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika gusto yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng hindi mo sinagot yung issue tungkol sa utang na loob. Kasi totoo, wala ka utang na loob. Matagal kang kinupkop ng Itbulaga, matagal kang kinupkop ng Tito Vic and Joey dahil walang trabaho, nalalaos ka, kinuha ka sa Itbulaga, pinag-host ka. Sabi mo nga, 20 years ka sa Itbulaga, hindi lang 5 taon. Di ba? Wala kang utang na loob. Dahil ang Itbulaga, ang isa sa mga may-ari niyan, syempre, TVJ. Kumpanya sila. So, dapat, di ba, bilang isang dating trabahante na nabigyan ng trabaho, nabigyan ng exposure, kasama pa nga minsan sa mga pelikula na ginagawa ni Bossing, Vic Soto, talagang ikaw ay walang utang na loob. Kaya hindi mo nasagot yung issue ng utang na loob. Pumunta ka sa politika, sa issue ng politika. Eto po yun. Nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga, magpapakasuta na lang ako sa Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwala ako na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong mahihirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan, tuta ako. Teka. Sabi mo nga, di ba, sumusuporta ka kay BP Sara at hindi ka sumusuporta sa presidente ni Tito Soto. Tapos ngayon sasabihin mo, tuta ka ng taong bayan. Hindi ka tuta ng taong bayan. Tuta ka ni Sara, tuta ka ni Digong. Huwag mo nang iligaw, huwag mo nang sabihin tuta ka ng taong bayan. Kasi, kung tuta ka ng taong bayan, kakampihan mo ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang siyang presidente lamang na
nagbuko, naglabas ng issue ng korupsyon sa sarili niyang gobyerno. Kinaya ba yan ng Digong na tatay ng BP Sara na sinusuportahan mo? Hindi. Bakit? Kurakot din siya eh. Akong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung tuta ka ng mga ninakawan, tuta ka lang ni Sara. Kasi kung tuta ka ng taong bayan, galit ka kay Sara, galit ka kay Digong dahil sila ang pasimuno ng korupsyon. Lumaganap ang korupsyon nung panahon ni Digong na minana pa ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo dito sa talagang hindi ako sasama sa din sa gobyerno yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyerno to. Talagang never ako sasama diyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Ayun, pinakakurakot daw po na gobyerno sa tanang buhay ni Anjo Iliana. Teka, bakit? Nasaan ka ba noong 2016 to 2022? Wala ka ba rito sa Pilipinas? Hindi mo ba alam ang mga nangyayari noon sa ating bansa? Hindi mo ba nabalitaan yung Parmali? Hindi mo ba nabalitaan yung mga droga na pumapasok sa ating bansa? Dumadaan mismo sa custom? Meron pa nga magnetic lifter na pinalamanan ng napakaraming droga. Nakalusot din. Meron bang naparusahan doon? Wala. Ngayon mo sabihin sa amin, kung itong administrasyon ni PBBM ang pinaka-corrupt, ano ang tawag doon sa administrasyon ni Digong? Na ang mga pogo lumaganap. Nagkaroon pa nga tayo ng Chekwa na mayor. Hindi mo ba nakita kung gaano kalaki yung property ni Alice Gu sa likod mismo ng kanyang municipal hall? Sa Bamban Tarlac. Di mo ba nakita yun? Bilyon ang halaga ng mga building doon. Napakagaganda. Napakalalaki. Parang mall. Yung likod ng municipal hall ng Bamban. Paano nagawa yun? Hindi mo ba natatanong sa sarili mo? Paano na ipagawa yun? Paano hindi yan nakita ni Digong? Paano nagawa ni Alice Gu na makakandidato nang hindi man lang nakukwestiyon ang kanyang pagkatao? Hindi mo ba naisip yun? So ngayon, kung sasabihin mo sa akin na pinaka-corrupt etong pamumuno ni PBBM, bakit niya siniwalat? Bakit niya pinasabog itong issue ng korupsyon sa DPWH? Diba? Kung si PBBM ang pinaka-corrupt, bakit ganun? Siya ang nagpalabas ng issue na ito. Na ngayon ay inimbestigahan ang napakaraming taon na kung saan na mayagpag ang mga kurakot. Hindi mo ba nakita kung sino yung number 1 contractor ni Digong 2016 to 2022? Diskaya. Hindi mo ba nakita yung kanilang bahay? Parang mall sa laki. Hindi mo ba nakita yung kanilang parking lot? Parang kasa ng mga luxury vehicles, luxury cars, luxury SUVs. Pero alam nyo, wala sila sa sa Forbes Billionaires of the Philippines. Bakit? Kasi alam nila yung kanilang mga kayamanan galing sa korupsyon. Kapartner nila si Digong. Ngayon, sinabi ko kung sino yung mga nasa korupsyon na yan. Ikaw, Anjo Iliana, sino ang mga sasabihin mo na kurakot sa panahon ni PBBM? At nasabi mo yan na pinaka-corrupt itong panahon ni PBBM na ito. Itong term niya na ito. Sino sasabihin mo? Si Saldico? Naku, si Saldico. Tropa rin niya ni Digong. Nanaranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay Big Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong senador vice.
Bryce. Oo. Ka-apply na akong senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami Debate. ni Tito Sed. Ayun. Aba, ito pa lang talagang si Anjo Iliana. Lakas ng toyo, ano? Deklara ko na po ang sarili ko. Ang lakas ng toyo ni Anjo Iliana para po paratangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang pinakakurap na administrasyon, pinakakurap na presidente. Tapos, ang sinusuportahan niya ay yung may impeachment case. Anong katarantaduhan yan, Anjo Iliana? Alam nyo kung hindi lang mababasag tong tablet ng anak ko, ang sarap kutusan ito no? Kukutusan mo. Anak ka ng teteng. Sinasabi mo kurakot si PBBM. Tapos, ang sasamahan mo yung merong confirmed na impeachment case. Na-impeach na nga yan sa Kongreso eh. Diba? Hindi nga masagot niyan kung sino si Mary Grace Piatos, si Juan Miguel Uwishi, si Suka Asim. Hindi niya masagot kung sino yan, pati si Kokoy Villamin. Kung sino si Ding Dong, pati si Ding Dong nadamay. Di ba? Si PBBM walang impeachment case. Si PBBM walang issue ng corruption. Pero si Sara meron eh. Tapos si Sara susuportahan mo? Tapos ngayon gusto mo maging senador ni Sara? Ano yun? Ibig sabihin sumusuporta ka sa mga kurakot. Kaya yung presidente na walang korupsyon, yung sasabihin na pinakakurap. Aba, teka. Anjo Iliana, hindi ka ba na babaliw lang o nalipasan lang ng gutom sa iyong mga interview? Kumain ka ba bago ka makipag-usap? Parang ang lakas ng tama mo para sabihin mo na si PBBM ang pinakakurakot, pero walang issue ng korupsyon, walang impeachment trial na iniiwasan, walang impeachment case na tinatakbuhan. Nagtatago sa punja ng mga Duterte dogs doon sa Senado. Walang ganun si PBBM pero si Sara meron. Ngayon, nagdeklara na daw po siya. Panoorin natin. Deklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko. Tumakbo man akong senador o hindi. Si Vice President Sara Duterte. Susuportahan ko po ang Team Duterte. Simula ngayon hanggang sa 2020. Ako po, sinabi ko kanina kay OG Diaz, sumuko na ako sa gobyerno ngayon. Matagal akong umasa, baka sakaling magbago pa, pero sabi ko, sumuko na ako. Ayoko lang, hindi na ako supporter ng gobyerno ngayon. Ako po yung supporter ng ating Vice President Sara. Ayun. Supporter na daw siya ng Vice President Sara Duterte niya. Alam nyo, ayaw mo kay BBM, di lumayas ka ng Pilipinas, di ba? Ganun lang yun Alam nyo sa mga may ayaw kay BBM, yun lang naman masasabi ko Lumayas kayo ng Pilipinas kung ayaw nyo. Kasi, the more na sinasabi nyo ayaw nyo kay PBBM, parang nangyayari, the more you hate, the more you love. Bakit? Kada gising nyo, sino ba ang presidente? Si BBM. Kada gising nyo, kada umagahan ninyo, tanghalian ninyo, hapunan ninyo, sino ang presidente? Si BBM. Kada kayo'y dadaan ng NLEX, dadaan ng SLEX, sasakay ng eroplano, pupunta kayong Boracay, pupunta kayo sa Siargao, pupunta kayo sa 100 Islands, o pupunta kayo ng Coron, Palawan. Sino presidente dyan? Si PBBM. Hindi si Sara ang presidente. Saka yung sinasabi mo, susuportahan mo si Sara, paano mo na ating nasumuporta sa isang kriminal?
paano mo na-attempt na sumuporta sa isang politiko na mayroong impeachment complaint, may impeachment trial na pinagtataguan? Ibig sabihin nito, malaki ang iyong ambisyon. At ang ambisyon mo, maging senador. Nako, gusto mo pala talagang kalabanin si Tito Sotto? Baka gusto mo ring maging Senate President. Baka gusto mo maging Senate President. Nako, alam niyo po, suntok sa buwan itong pangarap na ito ni Anjo Iliana. Wala, talagang na to, kumbaga yung siguro na-depress, sobrang inggit kay Tito Sen, sobrang panibugho, sobra na lahat ang kanyang emosyon na nararamdaman. Kaya po, ang kanyang naging solusyon ay suportahan si Sara Duterte at bilugin ang ulo ng mga DDS. Ngayon sinusuportahan siya ng mga DDS. At kumbaga parang alam niyo parang desperado na makabawi. Kasi laos wala nang ibang magagawa. Hindi rin kinukuha sa mga project. Sa Batang Quiapo nga yata. Ilang lang to, parang di yata to nagtagal sa Batang Quiapo. Ewan ko may nakita akong video na lumabas to sa Batang Quiapo. Ewan ko kung ito na talaga sa Batang Quiapo. Pero ako hindi ko to nakikita sa Batang Quiapo pa. Ewan lang natin kung siya ba'y magtatagal sa Batang Quiapo. O kung eto ba talaga na isama sa Batang Quiapo, panandalian, di ba? Hindi ko sure. Hindi na ako updated sa Batang Quiapo walang kukuha dito na sa trabaho. Wala, may attitude. Feeling sikat, feeling magaling. Ilang beses po ito na blind item na laging late, tamad, maarte, paimportante. Nako, hindi na po talaga tatakbo ang karir niyan sa showbiz. Kaya po ang gustong takbuhan, Senado, sa pamamagitan ni Sara Duterte. Ang tanong, ang Sara mo ba, Anjo, magiging presidente talaga sa 2028? Alam nyo, isa lang naman ang nakikita kong dahilan na magpapanalo kay Sara. Kapag si Digong natigok doon sa ICC, baka si Sara nga talaga ay maging presidente. Kasi nakita na natin yan Pag may mga namamatay, nagiging presidente yung anak. O kaya magiging presidente yung asawa. Pero hindi po yan kumbaga garantya na itong si Anjo Iliana ay magiging senador. Kasi kahit naman kung siguro, kung wari lang, maging presidente talaga si Sara, hindi gugustuhin ng mga Pilipino na maging senador namin. Hindi. Bakit? Nakita na nila kung gaano ka-inutil na senador ang isang Robin Padilla. Nakita na namin kung gaano natalo ang isang Willie Revillame na tingin ko mas sikat sa'yo at mas may kakayahan na mangampanya sa buong Pilipinas. Natalo. Kasama din diyan etong si Philip Salvador. Nako, inayawan din ng mga Pilipino yan. Ayaw na namin sa isang artista. Lalong-lalo na dyan. Kay Jimmy Bondoc, na boses lang ang maganda. Kita mo kahit nga si Bong Revilla, di ba, natalo? Kahit tapos gusto mo pa na maging senador? Gusto mo pa talaga na kumandidatong maging senador ni Sara Duterte? Nako, good luck na lang sa'yo, Anjo. Siguro pinakamainam niyan, try mong matulog ng 8 oras at 1 minuto. Mukhang kulang ka sa tulog. Kumain ka rin, magahit ka ng balbas mo. Wag mo nang isipin yung mga 2028 na yan. Wag mo nang yan. Yun ngayon muna ang isipin mo kung paano mo masasurvive ang pagkakalagpak mo ngayon. Yung pagkaka-down mo. Yan ang isipin mo. Wag mong isipin yung 2028. Hindi ka matutulungan ng 2028. Hindi ka rin magiging senador. At lalong hindi ka rin susuporta ng mga Pilipino. Tandaan mo, ang kinalaban mo, yung si Tito Sen, na marami nang napatunayan, marami nang nagawa. At ngayon, Senate President, nakatuwang ni PBBM sa paglaban sa korupsyon. Kung sinukuan mo si PBBM,
Sana hindi mo sukuan ang kademonyetahan niyang si Sara Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Tignan natin kung may part 3 pa. Hanap pa ako ng mga video nitong si Anjo. Ang sarap barahin eh.